Naging tanyag ang mag-asawang Felipe at Marcela Agoncillo noong panahon ng Kastila sa bansa. Si Felipe Agoncillo ang itinuring na unang Pilipinong diplomat, habang ang kanyang may bahay na si Marcela ang tumahi ng pambansang watawat ng Pilipinas. Ikukwento sa ating Xiao Chua ang buhay at kasaysayan ng mag-asawang Agoncillo sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 154 years ago, May 26, 1859, isinilang si Felipe Agoncillo sa isang may kaya at tanyag na pamilya sa Taal, Batangas. Who's that Pokemon? Siya lang naman ang pinakaunang Pilipinong diplomat. Ngunit, ayon kay Dr. Amberto Campo, sa kwento ng mga kaanak ni Agoncillo, malayo sa pagiging diplomatiko ang batang Felipe. Minsan, ang kanyang tiyuhin ay inaresto ng pulis dahil sa maling paratang na iligal na nag-aangkat ng tabako, matapang na hinarap sila ng bata. Ano ang ginagawa ninyo sa tiyo ko? Hindi magnanakaw ang tiyo ko. Hindi niyo siya dapat tatuhin ng ganyan, sabi niya. Napahiya, inalis ng mga gwardya ang posas. 9 na taong gulang lamang siya noon. Nag-aral siya ng elementary at high school sa Ateneo Municipal. Kanyang talino, minsang na-exempt sa examen. Ngunit, sa araw ng examen, sinabi ng rektor na kailangan kumuha pa rin siya ng examen. Nagka-amnesia. Sa kabila ng protesta, binigyan siya ng papel at doon kanya lamang sinulat, El Padre Rector es injusto. Hindi makatarungan si Padre Rector. Ipinatawag siya sa opisina ng superior at pinalo, ngunit kinagat niya ang pari at hindi ito tinantanan hanggang naaawat. Sinabihan ng kanyang ama na kung magpapaumanhin lamang si Felipe ay hindi siya tatanggalin sa paaralan. Bilang tunay na Batanggenyo, hindi niya hinayaang mapahiya ng ganoon ng anak at inilipat na lamang ng paaralan si Felipe at sinabi sa mga Eswita, hindi ko hahayaan na ipagpatuloy ng anak ko ang kanyang pag-aaral sa isang institusyon na wala na siyang tiwala. Nagpatuloy na mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at nang magtapos sa pag-aabogasya, nagbalik sa sariling bayan upang maglingkod. Sa labas ng kanyang opisina nakasulat, libreng serbisyong pambatas sa mga mahihirap anumang oras. May kwento rin ang pamangkin niyang si Ginang Maria Agoncillo Aguinaldo na iniwasan ni Felipe ang araw ng kanyang kasal sa isang babae. Nagpanggap na may sakit upang pakasalan lamang ang babaeng tunay na bumihag sa kanyang puso, si Marcela Mariño. Naging kalabang mortal ng mga mapangabusong Espanyol at mga praile. Pinaratangan siyang pilibustero o rebelde kaya ipinatapon sa Yokohama. Lumipat sa Hong Kong at nakasama ang pamilya. Para sa himagsikan. Doon din tinahin ng asawang si Marcela kasama ng kanilang anak ang watawat ng Pilipinas. Nang itataga Republika noong 1898, itinalaga ni Aguinaldo na ministro plenipotentiaryo si Felipe at ipinadala sa Amerika kung saan naisana niyang makipagpulong kay Pangulong William McKinley. Hindi siya opisyal na tinanggap bagamat pribadong kinausap at nagalingan ng Pangulo sa kanya. Pinuri siya ni McKinley. Kung maraming Pilipino ang tulad ng kanilang kinatawan, wala nang magiging tanong pa tungkol sa kanilang karapatan na mamahala sa kanilang sarili. Pinagsaraduhan ng pinto sa negosasyon para sa Treaty of Paris at nagbalik muli sa Amerika upang protesta ang pagkapirma nito sa Kongreso. Madalas isawalang bahala. Ibinenta ni Marcela ang kanyang mga alahas upang tustusan ang mga aktibidad ni Felipe. Namatay si Felipe noong 1941 at si Marcela naman noong 1946. Walang pagsisisi na ibinigay nila ang kanilang yaman, dunong, katiis at pagod kahit buhay ay magkalagot-lagot para sa bayan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.